Ay, Panginoon. Dahil Lord, ang inyong mga salita, Panginoon, ang siyang pinangahawakan namin. Kaya Lord, kami po, Panginoon, ay pagtuloy na nananampalataya sa inyo. Malalim, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo nang dahil sa inyong mga salita, Lord. Kailangan po namin sa buhay namin, Panginoon, ang inyong mga salita, Lord. Dahil Lord, kung wala po kayo sa buhay namin, Panginoon, hindi rin po namin alam, Panginoon, kung ano po yung kahinatnan ng buhay namin, Panginoon. Kahit may mga pagsubok, Panginoon, andyan kayo, Lord. Tinutugon po ninyo, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan namin, Panginoon. At alam po namin, Lord, hindi po ninyo kami pababayaan, Panginoon. Kaya, ang mahalaga, Panginoon, mahal po namin kayo, Lord. Mahal na mahal po namin kayo, Panginoon. Sumusunod po kami, Panginoon, sa inyong kagustuhan. Ang buhay namin, Lord, kayo po ang magkocontrol, Panginoon. Hindi po kami, Panginoon, ang masusunod sa buhay namin, kundi kayo po, Panginoon, ang kagustuhan po ninyo, Panginoon. Sa ganong, Panginoon, hindi po kami mapapahamak, Panginoon. Ang mahalaga, Panginoon, ang puso namin, Lord, handa po maglingkod sa inyo, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, ang aming pastor, Panginoon, Lord, nawa pagpalain po ninyo siya, Panginoon, ang mamumutawi sa kanyang mga bibig, ang inyong mga salita, na gagamitin po ninyo siya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At patuloy po, Panginoon, na bigyan po niyo siya ng kalakasan, maging ang aming pastora, Panginoon, na magkatuwang sila, Panginoon, sa pagbabahagi ng inyong mga salita, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, sa inyo po namin, ibinibigay ang papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Amen. 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 Purihin ang Diyos. Manatili tayo nakatayo, mga kapatid, sa pagbasa po ng salita ng Diyos sa Roma, sa ikalabing dalawang kabanata po. Basahin po natin mula verse 1 hanggang 2. Roma chapter 12 verses 1 and 2. Ang sabi po rito, kaya naman, nakikiusap po sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa mayamang awa ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal, at nakalulugod sa Kanya. Huwag kayong makigaya sa mundo, kundi maging bago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Sa ganito ninyo malalaman ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti, kaaya-aya at ganap sa Kanyang paningin. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang inyong mga salita sa gabing ito. Samahan niyo kami, patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang. Hayaan, Ama, na ang inyong tinig ang aming marinig, hindi ang tao. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. At atin pong ibigay po yung biyaya po sa mga kapatid natin. Sa ating mga katabi, sabihin natin, God bless you. Sabihin po natin, God bless you, God bless you, tita. Ayan po. So share the blessing, no? So, mahalaga po, no, ang ating pagtitipon ngayon dahil Lunes at kadalasan po, tayo lang yata ang may ganito. Kasi, tita, thank you po dahil nag-a-adjust tayo, no? Tita, kasi sa Bulacan, tita, nandoon tayo nakatira so far, no? Kaya, ilang araw lang po kayo nandito. Pero thankful tayo dahil ang ating mga kapatid po ay available, no? Pag Monday night. At binabati ko rin po yung ating isang kabataang kasama po natin ngayon, tita, no? Okay, si Gian, tama po po? O, yung si Gian. Gian, welcome, no? Sa ating house community service. Household of God po, no? Yung tawag po sa grupo namin. Isang bahayan ng Diyos. At tayo po ay non-sectarian, no? So lahat ng mananampalataya ay available na gustong makinig ng Word of God. Welcome po kayo, no? Na sumama po, makiisa po sa atin. No? May mga kapatid kami na hindi naman talaga miyembro pero nagpa-baptize, no, sa atin dito, no. Ibig sabihin nakikipag-partner kami sa ibang mga Christians as long na sila po ay bukas sa mga sasabihin ng Holy Spirit. So, sino na po rito ang matagal na Kristiyano, mga kapatid? Taas ang kamay. Yung matagal na po, Okay. Yung matagal, yung mga siguro 8 years.
Specific. Kay tita, more than na po. Tita, matagal na. No? Sino po rito yung bago pa lang? Yung 2 taon o 3? O 1 taon? Meron po? Wala pa isang karon. Tito? Wala pa. Okay. Sino po rito yung hindi pa po talaga Christian? Siguro sasabihin nyo, ano ba yung Christian na sinasabi mo, Pastor? Yung sinasabi ko yung may relasyon kay Jesus. Yung may personal relationship sa Panginoong Jesus. Yun po, no? Yun po ang yun po yung pinaka-basic na knowledge no, pagdating sa salitang Christian. Ibig sabihin po ay ikaw ay may personal na relationship kay Jesus Christ. So kung yung iba sa atin ay hindi pa po alam yan, so eto na po yung chance natin ano, na malaman to. No? So ang Bible po may sinasabi no, tungkol sa pagbabago na kailangan ng tao. No? Sabihin nga natin pagbabago. So, mga kapatid, alam niyo ang tao po nagbabago. Alam niyo ba? Pag nagbabago po worst. Hindi po pa better, kundi po worst. No? Pastor, ba't na nasabi yan? Kasi ganito, ang tinutukoy ko pong pagbabago na worst, no? Papunta sa tinatawag natin na kadilikaduhan, ano? Yung sinasabing corrupted nature natin. No? Meron kasi ang tao na sinful nature. No? At siguro po, hindi ko na pahabain to. No? Yung basic na lang, yung sinasabing, halimbawa yung ating body, no? Yung ating katawan. Di ba kayo nagtatanong, bakit pumupunta sa kamatayan itong katawan na to? No? So, ako masaya ako na nakasama ko ang tatay ko sa laman, patay na. Yung aking mga mabubuting pinsan na patay na rin. No? May mga kamag-anak ako na patay na po na mga mahal ko. No? And then time will come, iniisip ko rin na papunta rin ako doon. No? Lahat tayo. So, nung ako po maliit ba, ang tanong ko lang ay, bakit ba namamatay ang tao? Bakit kailangan namin magdusa dito? Bakit ba tinuldukan? Kung may Diyos, ba't hinayaan niyang mangyari na mamatay ang tao? Yun ang una kong tanong nung ako'y kabataan. Ano? Siguro mga grade ano ako. Siguro grade 4, mga ganon, grade 3 pala, no? Ang unang tanong ko ay, bakit kailangan mamatay ng lolo ko, ganyan, bakit ganon, no? Bakit tumatanda ang tao? So, yun ang unang kong tanong. So, kung isipin nyo, mga kapatid, no? Naririnig ko ito, no? Matagal na po sa mga simbahan, kasi ako nakakadalo naman ako sa church. Nung bata pa rin ako, no? Ang naririnig ko ay dahil ang tao ay nagkasala. No? So, natatandaan ko yon, bata pa ako na dahil ang tao ay nagkasala, namamatay kami. So, natandaan ko na yun, na-absorb ko yun. Kaya, nang iniisip-isip ko na saan parte pa kami nagkasala. So, iniisip ko mga kapatid na nakita ko na ako sa sarili ko, no, introspection ang tawag, no, ako'y nagme-meditate. Nakikita ko na may mga bagay na bakit ko ginagawa, alam kong mali. No? Nakikita ko sa sarili ko yun, ano? Bakit ako mapagtanim? Bakit mainitin ang ulo ko? Bakit ako nagdanakaw? Ganun. Iniisip ko na, nung bata pa ako, bakit ko ginagawa ang bagay na mali, no? Pero ang sabi ng naririnig ko sa sermon, iwasan ko magkasala, pero bakit nagvo-volunteer ang aking sarili magkasala? Di ba kayo nagtataka doon, mga kapatid, di ba? Di ba, sabi ng Bible sa atin, ang kasalanan, dinidil ng Diyos sa atin. Pero ang problema, yung kasalanan, part natin. Ibig sabihin, tayo yun, di ba? Pag sinabing kasalanan, ibig sabihin, kaya may kasalanan kasi may sinner. Naintindihan niyo po, no? Kaya may sin kasi may sinner. At sino yung nagsisin? Hindi yung sinner. Kaya naalala ko po, no, may quote. Ang Diyos daw, mabuti sa mga makasalanan. Tama naman, ano? At mahal niya ang mga makasalanan, pero galit siya sa kasalanan. O, ganun, ano? Di ba may naririnig ba kayo ganun, no? Mahal ng Diyos ang makasalanan, pero galit siya sa kasalanan. Ngayon po, mayroon akong narinig na magandang quote naman ang sabi, pag ang tao doon nasa impyerno, hindi yung kasalanan lang yung nasa impyerno. Narinig niyo po? Mahal. Okay. Sa impyerno daw, hindi ang mga nandoon ay kasalanan, kundi yung mga makasalanan. Ganun, ano? Kaya ako, bigla akong naano din, no? Sa isang banda ang sabi, mahal ng Diyos ang mga makasalanan, pero galit siya sa kasalanan. Pero ang mga tao na pumupunta sa impyerno ay yung mga makasalanan. Di ba, mga kapatid, no? So, hindi natin pwedeng sabihin na mahal ako ng Diyos kasi makasalanan ako. Tama naman, mahal tayo ng Diyos, no? Pero galit siya sa kasalanan na sa atin, no? Kaya, alam niyo po, may sinasabi ang Biblia sa atin, ano, na
Habag. Sabihin nyo nga mga kapatid, habag. O isa pa po, habag. Ayan, so, mga kapatid, gusto ko po na sabihin agad yung katotohanan sa inyo, no? Mabilisan lang. Alam niyo po ang pwedeng magbago sa atin kung ano? Kailangan nating makatanggap sa Diyos ng supernatural revelation. Siguro, baka ano ba yun? Anong supernatural revelation? Ibig sabihin po ganito, para mabago ang tao, kailangan ang Diyos mag-intervene. Alam niyo po ba yung word na intervene? Kailangan siyang umepal no, sa buhay natin, tita. No? Kailangan niyang sumangkot. No? Kasi, ang pagbabago, hindi pwedeng sabihin ng Diyos, magbago ka kung wala siyang gagawin. No? Sabi nga ng Bible, kapag ang Diyos daw nag-demand, tita, no? Kapag ang Diyos nag-utos, hindi kanya pababayaan sa sarili mo na gawin lang yung utos. Parang ganito, Tito Nandeng, gumawa ka ng SM. Isang malaking SM, no? 10 palapag, no? So, saan kukuha si Tito Nandeng ng budget? Saan kukuha ng ganito, no? So, dapat, mga kapatid, ang utos ay realistic. No? Ibig sabihin po, magagawa ng isang tao yung inutusan. Sino nakakilala kay Noah? Di ba si Noah, yung taong inutusan ng Diyos dito na gumawa ng barko na gawa sa kahoy, no? Okay, alam niyo ba na nang utusan siya ng Diyos? Diyos din ang magpo-provide ng kailangan niya, no? Kahoy, gamit, no? Mga punong kahoy, no? Available. Kasi mga kapatid, ganun ng Diyos eh. Once na siya ay nag-demand, siya rin ang magbibigay ng provision. Amen po ba? So, ganun kabuti ang Diyos. So, hindi niya pwedeng pabayaan na, Noah, gumawa ka ng arka. Bahala ka na sa buhay mo. Basta gumawa ka. Hindi ganun ang Diyos, eh, no? Sabi ng Diyos, ganito ang sukat. Ganito yung, lahat ng detalye binigay niya. Alam niyo po, ganun din po sa buhay natin, no? Ang Diyos po, kapag siya nagsasabi sa atin, hindi pwedeng hindi siya magbigay ng assistance. Kaya, sabi sa Bible, ang tao mababago lang kung mag-a-assist ang Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, may tanong ako. Paano ang Diyos makakakilos sa atin sa papaanong paraan? So, di ba sa panalangin, tita, may tinatawag tayo na sinner's prayer. Alam niyo ba yon? Ginagawa rin ba sa church niyo yun? Yung pinapatanggap si Jesus, di ba, no? Na, Lord Jesus, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan, pumasok ka, no? So may salitang pumasok ka sa akin, no? Kasi mga kapatid, ang logic, bakit papapasukin natin ang Panginoon? Kasi siya ang magdadala ng change from within sa atin, no? So mga kapatid, tandaan niyo, ang ating nature ay corrupted, no? Ang ating mind, ang ating heart, no? Lahat. So, kung titingnan niyo po, may nakalagay sa Bible, no, na Romans 8, mababasa natin sa Romans 8 na ang tao po, likas sa atin na walang interes sa Diyos. No? Ang Diyos sa atin ay, alam natin na may Diyos, dinidinay siya ng tao at wala tayong interes sa Diyos. No? So, tanggap natin mga kapatid na ang mga walang alam sa Diyos ay hindi interested sa Diyos. No? At hindi sila interested sa preaching, hindi sila interested sa Bible, no? Kaya nga, kadalasan po ang Bible sa mga tao ay ina-argue to, no? Tinitirahan ng mga kung ano-ano hanggang sa mabulok na lang. Maraming Bible po hindi binabasa, no? Sa mga bahay, no? Kumbaga ano lang, display, kasi hindi rin din maintindihan ng tao to, no? Kasi mga kapatid, it takes supernatural revelation to understand God's Word. Dito lang natin maintindihan. Kaya, ang mga Kristiyano po, ang mga totoong Kristiyano, yung mga legit, naniniwala po tayo sa supernatural. No, kailangan natin ng gabay ng Holy Spirit para maintindihan natin kung ano ang dapat natin gawin para tayo ay mabago. Kasi ang tao po, hindi nababago sa kanyang sarili, no? Pa-worse ang tao. Kaya, mga kapatid, eto ako nalulungkot to, kahit ang mga mananampalataya, pa-worse yung ating body system. Alam niyo ba may nakalagay sa Bible na habang tumatagal ang mga believers, mayroong ugali tayo na pasama. Alam niyo si Moises, tita ito Si Moises ba mahal ng Diyos? Si Moises ba anak ng Diyos? Lingkod ba ng Diyos? May tanong ako. Di ba sikat si Moises? Sikat siya sa buong mundo. Bakit? Bakit sikat si Moises, mga kapatid? Kasi si Moises, ang tao lang naman na ginamit ng Diyos para magkaroon ng bansang Israel. No?
para ang Israel po ay maging isang bansa, kailangan nila ng batas. So, dumating si Moises. At ang sabi ng Diyos tita kay Moises, palalayain ko ang bayang Israel mula sa pagkaalipin, Moises, dalhin mo sila sa lupang pangako, no? Sa lupain ng Israel ngayon. Pero ito yung kakaiba. Alam niyo ho ba na si Moises ay hindi nakapasok sa lupang pangako? Ang nakapasok lang, ang Israel, yung younger generation. Pero yung old generation, hindi sila nakapasok. Kahit si Moises, ang sabi ng Diyos, hindi ka makakapasok, Moises, tatanawin mo lang yung bayang sinabi ko na dadalhin mo ang bayang Israel doon, hindi ka kasama. Alam niyo kung bakit? Nagkasala si Moises. Ano yung kasalanan ni Moises, mga kapatid? Ganito, di ba? May inutos ang Diyos sa kanya. Painumin mo ang Israel. Yung tubig, utusan mo na maglabas ng, yung bato. Utusan mo, Moises, maglabas ng tubig, no? So, di ba si Moises, pastol? Di ba may hawak na tungkod? Ang ginawa ni Moises, mga kapatid, ganito, no? Ang ginawa niya ganito, yung bato, hindi niya inutusan, kundi pinukpok niya. No? Parang ginano niya, tita, yung bato. No? Pinukpok niya ng tungkod. No? Pagpukpok niya ng tungkod, lumabas yung tubig. So, lahat nakainom. Kaya lang may sinabi ang Diyos sa kanya, no? Bumulong ang Diyos. Sabi, Moises, sabi ng Diyos, hindi mo sinunod yung aking instruction. Na ang sabi ko ay sabihin mo, huwag mong pukpukin, no? Pinukpok ni Moises no? So, kumbaga, sa simpleng utos ng Diyos na yun, hindi niya nasunod. At kasi noong panahon ni Moises, mahalaga yung pagsunod sa utos Hindi niya nagawa. So, sa hindi mo paggawa ng utos, may penalty. Tama ba mga kapatid? O, parang ganito, nag-jaywalking ka tita, o huli ka. O si Moises ganun din. So, mga kapatid, kung kailan si Moises ay marami nang alam sa Bible, kasi si Moises ay 40 days, 40 nights, nag-fasting, sumasa kanya ang Holy Spirit, no? Pero sa isang simpleng utos, isang araw, hindi niya nagawa. Alam niyo kung bakit, tita? Kasi pag matanda na, wala ng patient. Ganun mga kapatid, si Moises po, nauunawaan ko, may edad na, at tita, ang bansang Israel, noong panahon ni Moises, pasaway. Tama ba? So ikaw, may edad na, kasama mo mga pasaway, at ikaw ay dasal ng dasal na namamagitan ka sa kanila. Ganon si Moises tita, no? Matandaan no? Pero, hindi ibig sabihin mga kapatid, no, na hindi siya mahal ng Diyos. Mahal siya. Hindi nga lang siya pinapasok sa lupang pangako, no? Pero, kung makikita nyo, no, kahit ang mga matatagal ng kilala ng tao ang Diyos, no? Maggagawa at makagagawa ka pa rin ng hindi tama. Kasi, ang ating katawan ay papunta doon sa libingan. Habang papunta ang ating human nature, lumalabas din yung mga kapalpakan nito. Mga kapatid, no? Ng ating kalikasan, no? Kaya kung titingnan niyo po, kasama din yung brain cell natin. Ako may kakilala kong manggagawa ng Diyos. Hindi ko sasabihin yung pangalan. Tita, wala pang 70. Hindi niya nakilala kung... Hindi lang, tita. Dementia na to. Hindi na makakalimot yung tita to. Sakit na, no? Dumating yung dementia. Alam niyo ba yun? Sakit sa isip na chemical, hindi ko alam, sabi ng mga psychologists, chemical imbalance, no? Naapektuhan yung brain cell ng tao, nawawala yung memory natin, bumabalik sa pagkabata, tita, no? Meron akong lola na tita, okay lang na siya ay, hindi na rin siya nakakilala kasi mga 90 na rin yung, common yun, no? Pero sa isang bata-bata pa na maaga yung dementia sa kanya, pero mabuti siyang Kristiyano. Opo, nasa denomination, no? Iniisip ko na, ba't nagkakaganito, no? So, hindi siya lumalago, kundi dahil sa may lumalago sa kanya, pero papunta sa kamatayan. Yun yung human nature. So mga kapatid, ito yung sinasabi ng Bible sa atin na ang tao po ay may likas na corruption sa atin. Tayo po yun. Ngayon ang tanong, Pastor, ano naman yung bagay na hindi po nasisira, hindi nawawasak, no? Hindi papunta sa kamatayan. Alam niyo po kung ano? Mga kapatid, alam niyo po kung ano? Ito yon, yung bagong pagkatao
na inilagay ng Diyos sa atin nang pumasok si Jesus sa atin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ang pagkatao natin dalawa. Amen po ba? Yung human factor o human nature, tita, at yung sinasabi ng Bible na bagong pagkatao. Samahan niyo ko sa isang verse sa Bible. No? Pakinggan niyo to mga kapatid. No? May babasahin ako sa sulat ni Pablo sa Efeso. Ito mga kapatid, pakinggan niyo. No? May ginamit dito ang Bible na bagong pagkatao. Okay, basahin ko po Ephesians 4. Okay, basahin natin yung verse 24. Ito ang sabi, "Put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness." Sabi rito, magbihis kayo ng bagong pagkatao. Tita, may nakalagay, no? Magbihis kayo ng bagong pagkatao. Anong pagkatao to? Ayon sa Diyos, nilalang niya sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan. So, mga kapatid, ang ating mind pala, yung isip natin ay dalawa, no? Yung kaisipan ng tao, yung normal, mga kapatid, no? Yung ating normal na isip, at may isang isipan na ang tawag natin ay bagong pagkatao, no? Isip na galing sa Diyos. Kaya mga kapatid, no, pasensya na po, ang mga Kristiyano po, may dual personality. No? Ano po yung pastor? Yung kanyang flesh at yung kanyang spirit. No? May dalawa tayong katawan. May dalawa tayong pagkatao. Isang makasalanan, isang banal. Tita, may tanong ako. Makasalanan ba kayo, tita? Yes. Tama. Banal din ba kayo? Mahirap maging, plastic. Opo. Pero may tanong ako. Banal po ba kayo? Hindi. Hindi. Lahat tayo nagkakasala. Alam niyo kung bakit sinasabi ni tita yon? Ang nakikita niya kasi yung kanyang sinful nature. Tama po ba? Pero tita, sana buksan niyo yung isang isip niyo, no? Na tinanggap niyo na bang Panginoon? Yes naman. Yun. Ibang pinakabanal. Opo. Alam niyo ba na ang tawag sa mga tumanggap sa Panginoon banal? Oo. May tanong ako, banal ba kayo? Hindi. Kasi nagkakasala. Hindi pa rin, ano? O, tama tita, nagkakasala kayo. Tao kayo eh. Nakatotohanan. Tama, pero tinanggap niyo ba si Lord? Oo. Banal ba kayo? Yes. Ayan. The Holy Spirit. Yan, tita, no, nadali, no? So, ang tinutukoy kasi natin, mga kapatid, no, yung makasalanan, yung pagiging tao natin. Normal yung tita, no? Oo, Talagang sinner to, eh, no? Yung pagkatao natin na human, sinner talaga to, no? Pero tita, dahil mahal ka ng Diyos, opo, no? May pinasok si God sa inyo. Ibang kalikasan. So, mga kapatid, no? Kaya, alam niyo, ang pag-aaral sa tao, no? Ang psychology, pinag-aaralan natin yung ating mind, no? Yung ating normal na isip. Pero hindi mapag-aaralan ng psychology yung isang isip natin na hindi nakikita, invisible yon, at galing sa Diyos yun. Hindi mai-scrutinize ng science ang mind na yon. Kaya mga kapatid, yung sinasabi ng Bible sa atin ito, sabi rito ni Pablo, no? Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, alang-alang sa mayamang awa ng Diyos, ibigay nyo ang inyong mga sarili bilang handog sa Kanya. Etong verse na to ay tumutukoy ito sa mga mananampalataya dito, no? Ang sabi ni Pablo dito, ibigay nyo ang inyong katawan sa Diyos. Mga kapatid, yung tinutukoy dito ng Panginoon na ibigay natin yung katawan natin sa Kanya, hindi yung katawan ng masama, tita. Hindi yung simple nature, kundi yung bagong pagkatao na inilagay niya sa atin. Amen po ba? So, sabi ng Bible, ibigay nyo yun sa Diyos. Ipaglingkod nyo sa Diyos. Yung bagong pagkatao na nasa inyo. Ibig bang sabihin, Pastor, yung katawan namin ay dapat bang hindi namin ito igalang? Wag gano'n, no? Kasi alam nyo, mayroong isang verse sa Bible, no? Romans 8, mga kapatid, samahan nyo ako, no? Para maging malinaw sa atin. Okay. Romans 8, ito ang nakalagay. Gusto ko po pakinggan nyo ito, no? Basahin ko po sa inyo yung verse 10 to 11 ng chapter 8 ng Roma. Sabi dito, kung nasa inyo si Kristo, kahit patay ang inyong katawan dahil sa kasalanan. Okay, ang gandang word, no? Kasi kailangan talaga pumasok ang Holy Spirit dito sa tao kasi patay ang tao sa kasalanan, no? Sabi nga, tayo ay inborn na sinful. So kailangan ng Holy Spirit na pumasok sa atin, Espiritu ni Jesus, at ang sabi dito, kung patay ang ating katawan, buhay naman ang inyong espiritu dahil binanal na ng Diyos. So tita, may binuhay sa loob ang Diyos sa atin, no? Ang tao kasi may tatlong aspeto, tita, no?
body, soul, spirit. Katawan, kaluluwa, espiritu. Pero lahat ng aspetong yun patay. No? Patay ang ating soul, patay ang ating body at ang ating spirit. Patay yun, ano? So may nagtuturo na ang sabi ni Plato na ang katawan, ang ating soul daw ay immortal. Sabi ng mga Buddhist at ng mga Hindu, ang ating soul daw ay immortal. May tanong ako, kung ang soul immortal, hindi namamatay, bakit sinabi ng Bible na kayang patayin ng Diyos ang kaluluwa? Mga kapatid, no? So ang soul, hindi immortal. Ang may kapangyarihan sa soul ng tao ay higher being, yung creator ng lahat, which is, alam natin, si God yun, ang Diyos yun, no? So, kita saan galing yung isipan na ang tao daw ay immortal, yung ating kaluluwa, no? Kaya nag-reincarnate tayo sa iba't ibang katawan. Sabi ng mga ibang kaibigan natin sa Buddhist religion, no? O sa Hindu. Kasi, hindi pa nila alam ang tunay na Diyos. Kaya ang ating assumption ay, maaaring katawan natin, lumilipat lang, ay yung ating kaluluwa. Pero ang kaluluwa natin talaga ay patay. Hindi talaga to buhay, kundi patay kasi nagkasala din yung soul natin, no? Kaya sabi nga ng iba, may mga namamatay daw, yung nagdi-depart dito, nakakapakinig ba kayo sa YouTube minsan ng mga tao na nagsasabi na namatay ng 5 minutes, nakakita sila ng liwanag, no? Yung near-death experience. Ako, interesado ako dun, no? So anong nangyari? Anong nakita mo sa kabilang buhay, no? Kasi walang tao na magkikwento ng kabilang buhay kasi may mga nagsasabi na illusion yun. May iba naman talaga din, hindi rin totoo, no? Kasi, ganito, subjective kasi yun, eh. Kumbaga po, depende sa experience, eh. Iba-iba kasi ng sinasabi. Kaya may mga tao na, psychological yan, namatay ng 5 minuto. Ano yung tsura ng langit? Ano yung tsura ng Diyos? Sino mga nakita mo doon? Iba-iba. May mga nagsasabi dito na nakita niya yung tatay niya, kaibigan niyang dating patay na. So, iniisip ko rin na, totoo ba talaga yung mga bumabalik na to na namatay? Well, mga kapatid, balik lang tayo sa ating pinag-uusapan. Nice ko lang po makita nyo to, no, na ang kaluluwa po talaga ay hindi po yung sinasabing nagpapatuloy kapag namatay ang tao, no? Nagpapatuloy siya, depende kung saan pupunta yung kaluluwa, no? Kasi may sinasabi sa Bible na daigdig ng mga patay. So sa Diyos kasi, ang salitang kamatayan, ibig sabihin ay nahiwalay sa Kanya. No? Kapag ang tao po, may soul, body, spirit, ikaw mismo wala kang pagkaalam sa Diyos, wala kang relationship sa Kanya, pag namatay ka, papunta ka sa, namatay ang katawan mo, yung soul mo pupunta rin sa land of the dead, no? yung Hades. So, iniisip natin, ay yung mga nandoon buhay. Hindi, ang sabi ng Bible, yung mga nandoon patay. Ganun, no? At silang mga kapatid ay i-judge pagdating ng panahon, no? Kung saan ba sila pupunta. Kaya mga kapatid, may sinasabi sa Bible na ang sino mang na kay Jesus, kapag nakinig ka sa Word of God, ikaw ay patay na muling mabubuhay. Magkakaroon ng pagkabuhay ng mga patay. No? Sa spiritual na aspeto. Kaya, alam niyo, ang unang binubuhay sa tao, mga kapatid, yung ating espiritu. No? Kaya may sinabi sa Bible, no? May nakasulat po, kung nakatira sa inyo ang espiritu ng Diyos, na muling bumuhay kay Kristo, siya na muling bumuhay kay Kristo ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Ibig sabihin po, may sinasabi sa Bible, ibigay natin ang ating sarili sa Diyos. Ibibigay natin hindi lang yung bagong pagkatao natin, ibigay din natin yung luma. Sabi ng pastor, ang luma, makasalanan. Tama ka. Pero ang sabi ng Bible, babaguhin to unti-unti ng Diyos hanggang sa alisin niya yung corruption sa atin. Kaya mga kapatid, no, huwag kayong magtaka. Necessity ang kamatayan sa tao. No, bakit po? Partikular sa mga anak ng Diyos. Kasi dito, kailangan bumalik sa lupa ang sumpa. Kaya hayaan ang katawang ito bumalik sa lupa. Kasi mga kapatid, nasa sumpa ng kasalanan ang katawan natin. Pero hindi ibig sabihin na i-deny mo yung body mo. Alam niyo ba sa mga religious practices, di ba sinasaktan? Nakakita na ba kayo ng isang monk, mga madre o something, mga nagmumongha sa ibang religion, din sa mga Hindu, di ba sinasaktan yung sarili? Kasi ang sarili kasi ay marami ritong corruption, no? Kaya sinasaktan, ano? Nagsisimula sa isip, papunta sa body, no? Kaya ganon. Pero sabi ng Bible sa atin, ang katawan natin ay babaguhin, no? Ang aalisin lang ng Diyos dyan, yung yung talikasang mali na nariyan. Kaya may death din sa mga anak ng Diyos, no? Pero ang pinapatay,
yung mga mali sa atin, no? Kaya may debt, no? Kaya nga sa Bible may nakalagay, ibigay nyo ang sarili nyo sa Diyos. Ibig sabihin po, hayaan nyo baguhin tayo ng Diyos. Yan ang simbolo ng baptism. Amen po ba? No? Baptism, anong ibig sabihin nun? The death of old self. Namamatay ang lumang sarili at ang pagdating ng bagong sarili. Gusto na naman yung baptism, ganito lang. Sa tubig, nilulubog ka at pagkatapos iaangat ka. Ano yung simbolo kung bakit nilulubog sa tubig ang tao? Kasi kailangan niyang mamatay yung luma niyang kalikasan, yung sinful nature. Bakit inaangat ang tao mula sa tubig? Kasi bagong buhay yon. Simbolo ng new life na bigay ni Jesus Christ. Kaya mga kapatid, no, ang baptism hindi ginagawa sa bata. Okay? Saan ko ginagawa? Sa matanda. Sa matanda, mga kapatid, no, wala kang makikita sa Bible na nagbibinyag ng bata o bautismo. Wala pong ganun. Ang bautismo po sa matanda ginagawa. Kaya nga ano no? Pastor, bakit may mga batang hinahandog? Hinahandog yun sa Diyos. Handog po yun. Pero hindi namin binabautismo ng bata, no? Wala ang isip yung bata Makakapag-decide ba yung bata, tatanggapin niya si Jesus? Di ba? Hindi. Kaya nga, mga kapatid, no? Sa Bible, sa atin, ang pagbibigay ng sarili sa Diyos, ibig sabihin noon, handa ka magpabaptize in Jesus' name. Sasabi ng Bible sa atin, nakasulat, ibigay nyo ang inyong sarili na handog na buhay. And then, ano yung ikalawang bagay na gusto ng Diyos sa atin? No? Para tayo po itunay na mabago. Ano po yung una? Kailangan tayo mabago. Tama ba? Ng Holy Spirit. Ikalawang bagay, yung pagbabago na ginawa ng Diyos, hayaan natin na isurrender natin everyday ang buhay natin sa Kanya. Walang pagbabago na instant. Pero may isang instant na mangyayari sa atin. Ano po yun? Pinawalang sala tayo. Okay. Mga kapatid, gusto ko lang pong maging malinaw to, no? Pastor, ako matagal na Christian. Pero paulit-ulit ako sa kasalanan ko na para bang cycle. At ako ay guilty na sa nangyayari. Sabi ko, Brad, sabi ko sa kanya, no? Okay yan. Ibig sabihin, totoo kang Kristiyano. Kasi, kung bakit? Kasi, yung kasalanan nasa iyo, na natitira pa, nalalabanan mo. No? Nakikipagbuno ka at gusto mong mabago. Ang totoong mga Kristiyano, hindi ibig sabihin perfect na kayo. Kundi mga kapatid, ang ibig sabihin, lumalakad kayo sa pagsunod sa Holy Spirit. Bakit po? Kasi kailangan yung gawin yun kasi may natitira pang kasalanan dapat i-deal ang Diyos sa atin na aalisin niya yung unti-unti. Ang pagbabago hindi mabilis. Tama ho ba? Tingnan niyo yung bata. Di ba't habang lumalaki, ay lahat ng bagay na iisip niya, dumadaan siya sa proseso. Parang pag-aaral din. Okay, may tanong ako, bakit sino ritong engineer? Sorry. Okay. Bakit ka naging engineer? Una, nag-aral. Tama ba? Nag-elementary ka muna. Nag-high school. Nakita niyo mga kapatid, no? Ang pagiging full na anak ng Diyos, dumadaan ka sa process. Hindi bigla. Kaya nga ako, naniniwala ako, ang mga totoong Kristiyano, nagmamature sila sa kabila ng kanilang imperfections. Unti-unti nagmamature ang kanilang mind, ang kanilang buong pagkatao. Walang Kristiyano na perfecto agad. Gusto ko lang sabihin sa inyo yun. Kaya huwag tayong mag-judge. No? Maraming pastor, maraming mga anak ng Diyos, dumadaan sila sa mga krisis ng buhay. At salamat sa Diyos kasi may Diyos. Nandyan siya para samahan tayo. Mga kapatid, gusto ko lang po makita nyo to na ang pagsunod po sa Diyos, masarap na mahirap. Okay, no? Masarap kasi, alam mo na pinatawad ka na, thank you Lord, no? Alam mo pupunta ka na sa langit pag namatay ka, ay thank you Lord, no? Alam mo na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ay thank you Lord, thank you, no? Ang masaklap ay sasabihin ni Lord sa atin, sumunod ka na, go na. Lord, may gagawin pa ako no? Marami pa akong kabisihan sa buhay, Lord. Maraming kapatid na hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. No? Kaya ano, no? Ano, mahal? Hindi madali, no? Kaya sabi ng Panginoon sa atin, sumunod ka sa akin kasi mababang loob ako at ikaw ay makakapagpahinga sa iyong kaluluwa. Thank you, Lord. Sinabi niya rin sa ibang talata, sumunod ka sa akin at dadaan ka sa makitid na daan. What? Mahirap yun So mga kapatid, ganun talaga, no? Pag nasa Diyos ka,
Ikaw ay convenient, ikaw ay happy, ikaw ay peaceful, ikaw ay still, at ikaw ay satisfied. Kaya lang, sa kabilang banda, habang nasa lupa ka pa, maraming struggle. No, kaya ang gusto ng Panginoon sa atin, ibigay natin lagi ang buhay natin sa Kanya. Ikalawang bagay, pangatlo na to, no? Kailangan mo born again, kailangan kang magbigay sa iyong sarili sa Diyos, everyday, mga kapatid, no, yung sarili mo, ibigay mo, yung katawan mo, at yung bagong pagkatao na nasa iyo. Pangatlo, ang sabi ng Panginoon dito, sabi ni Pablo, huwag kayong gumaya sa mga nasa tao, huwag kayong gumaya sa mundong ito. Magbago kayo sa pagbabago ng inyong pag-iisip. Sabi rito, no, upang malaman nyo ang kalooban ng Diyos. Huwag kayong makigaya sa mundong ito, sabi rito. So, mga kapatid, no, gusto ko lang pong sa inyo to, no, ibahagi ito, no. May tanong ako, masama bang mag-cellphone? Hindi, tama ba? Ang cellphone kasi communication. Kaya lang ganito, may mga tao po na hindi na sila ang kumokontrol sa cellphone, sila na ang kinokontrol ng cellphone. Ganun mga kapatid, no? Masama ba ang manood ng isang pelikula? Kung yung pelikulang pinapanood natin ay may kabuluhan at hindi naman masama yung mga tema, okay naman. Pero kung masama na at tayo ang nakokontrol ng media, hindi maganda yun. So kung titingnan yung mga kapatid, sa mundong ito, maraming trends. Pero piliin natin yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Amen po ba ron? Kasi mga kapatid, hindi lahat ng nasa mundo magagaya natin. Halimbawa, ganito, usong-usong ngayon kita yung LGBTQ and gano'n, ano? Kasi ang tao kasi, may kalayaan daw pumili ng kanyang sexual preference. No? Kung gusto niya maging babae, di okay lang, no? Buhay mo yan, pakialam ko sa'yo, ganyan, ano? Pero alam niyo sa Diyos, iba. Kasi, trinity tayo ng Diyos. Normal sa atin, kung babae tayo, babae, kung lalaki, lalaki. Saan galing yung third sex? Ba't may ganon? Tandaan niyo po, corrupt ang human nature. Tama ba? Ang tao kasi, meron tayong nature na alam natin na hindi maganda, tama? Kaya, umiisip tayo ng bagay na makakasatisfy sa atin at sinasabi ng mind natin na gawin mo yan. Kasi, kung di ka tanggap ng magulang mo, tanggap na ng lipunan ngayon. Okay na yan. Alam niyo po, kung ang tao hindi makikipag-struggle sa kasalanan na sa kanya, isa lang ibig sabihin noon, wala pang Holy Spirit sa kanya. Kaya maraming tao, mga kapatid, kapag wala ang Diyos, magde-decide siya kung anong gusto niyang buhay at yun ang nangyayari. Bakit nangyayari yun? Nasa mind. Sinasabi ng iba na sa hormones. Sinasabi ng iba na gano'n, no? Pero alam niyo mga kapatid, no? Sabihin man natin na nasa hormones talaga natin physically, pero ang sakit talaga ng tao is spiritual. No? Kaya ang tao po, sabi ng Bible sa atin ay makamundo. Kung ano yung dikta ng mundo, sinusunod lang ng tao. So, anong sabi ng Bible sa atin? Huwag kayong gumaya sa takbo ng mundo. Mag-iba kayo. So mga kapatid, sa mga Kristiyano, hindi tayo dapat sumama sa agos. Kundi, we are against agos. No? Iba yung ating destinasyon sa destinasyon ng mundo. Ang mundo, papunta sa kapahamakan. Ang mga anak ng Diyos, tita, papunta sa langit. No? Doon ang destinasyon. So mga kapatid, no, hindi kayo tiga-mundo. Yun ang totoo. No? Kaya hindi tayo pinapagaya kasi nasa mundo tayo at tayo ay immersed sa culture ng mundo, pero hindi tayo dapat gumaya sa sinful ways ng mundo. Yung mga bagay na mali, hindi yun dapat inaayunan natin, no? Mayroon tayong stand. Kaya, sa mundong ito, maraming galit sa Kristiyano. Yung mga totoong Kristiyano, maraming galit kasi may standard tayo. Meron tayong moral standard. Alam niyo ba yun? Meron tayong faith standard, no? May pamantayan. Hindi po sinasabi ng politika at ng kultura, tama. Diba? Diba, tita, sabihin na, okay lang patayin nyo yung mga tao yan. Okay ba yun? Ito isa na lang po ito, political opinion na to. Ako, pag sinabi ng Diyos na binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, para gawin ang isang bagay, wala tayong magagawa doon. Pero, may naalala ko na may isang pastor na gusto niyang i-assassin si Hitler. Kilala niyo, sino nakakilala kay Hitler? Hitler, yung nagpapatay sa mga Hudyo noong panahon ng World War II, no? Isang dakilang
presidente ng Germany noong panahon niya, noong 1940s. Pero siya rin ang dahilan kung bakit ang Germany ay napulbos dahil sa kanyang pagiging gahaman sa kapangyarihan. No? Alam niyo si Hitler, ang tawag sa kanya ay wicked, evil, masamang tao. Kasi marami siyang pinapatay na tao. Pero marami din naman pangulo ang nagpapatay ng mga tao. Marami din, hindi lang siya. Isa lang siya. Ngayon, may isang pastor sa Germany na umaayon na kailangan siyang i-assassinate. Nakakaano ba to? Nakakagimbal? Pastor, no? Na gusto niya na si Hitler ay mamatay kasi sobra ng sama. Alam niyo ho ba, tita, no? Sumama siya sa Valkyrie, alam niyo, Valkyrie operation. Ibig sabihin, i-assassinate si Hitler. Nagpulong-pulong na yung mga general ni Hitler. May isang sundalong Nazi, no, na dumating, naglagay ng attache case dito sa tabi ni Hitler. Attache case, may lamang bomba yun, ano? At yun po ay pinagplanuhan ng mga tauhan ni Hitler din na ayaw na sa kanya, no? Kasama yung sinasabi kong pastor na German. Ang nangyari, sumabog dito yung attache case, may lamang bomba eh. Ang problema, si Hitler hindi na puruhan dito. Buhay pa. Ang nangyari, sumabog, hindi namatay si Hitler, hinanting ni Hitler yung mga nagpapatay sa kanya, yung kanyang mga general, in-investigate siya kung sino, no? At maraming nahuli dito, siguro mga lampas 5, no? At lahat sila pinatay, kasama yung pastor. Kasama yung pastor na pinatay, binitay siya. Ang pangalan niya po ay Bonhoeffer, no? Si Pastor Dietrich Bonhoeffer. Ngayon, eto. Alam niyo, no? Kapag ikaw ay gusto mo ng pagbabago at nakikita mo na ang lipunan mo ay masama, gusto mong gumawa ng paraan. Tama ba? Para ikaw ay... Kasi, tita, pag ang lipunan masama, anong gagawin mo? Tatahimik ka lang? Di ba? Diba? So, ikaw, gusto mong may iambag. Si Bonhoeffer may gustong iambag. At ang nakita niyang ambag, ipapatay si Hitler. Pero hindi namatay si Hitler sa pamamagitan niya. Tama ba? Kasi may paraan ang Diyos para matigil ang kasamaan sa mundo. Kaya mga kapatid, no, sa panahon na to, sa totoo lang, no, sabi ng Bible sa atin, gumaya si Bonhoeffer sa mundo, pero hindi inalaw ng Diyos. Tama ba? Hindi nabahiran yung kanyang kamay ng pagpatay ng tao. Amen ba? Pero ang naging kapalit, siya ang pinatay. So mga kapatid, no, sa panahon natin ngayon, ang laban natin sa mundo ay hindi ang ating diskarte. Amen po ba? Ang sabi ng Bible, huwag kayong umayin sa mundo, hayaan nyo ang Diyos ang gumawa. Kalooban niya ang mangyari. Amen po ba? Kaya mga kapatid, no, mahal ng Diyos ang mga Kristiyano na kung saan hindi makamundo, kundi makalangit, no? Handang ang Diyos ang gumawa para sa buhay niya at sa buhay ng bansa niya. Kaya ako, mga kapatid, hindi ako believe sa mga simbahan, sa mga Kristiyano na gustong mabago ang lipunan pero sariling diskarte tita ang ginagawa. Alam niyo, maraming ganun pastor at pare, mga kapatid, no? Alam niyo, maraming pare at pastor na dumidiskarte lang para mabago ang lipunan kanilang ginagalawan. Kahit sa tingin natin tama. Pero mga kapatid, ang pwede lang magbigay ng pagbabago, ang Diyos lang eh. Ang pwede nating iambag ay kung ano yung nilalakaran mong mundo, doon ka magpasimula ng pagbabago. No? Ang change, ang pagbabago nagsisimula sa sarili natin. Sa Diyos at sa sarili, doon nag-uumpisa. At mababago lahat na nasa paligid natin. Kaya kahapon, tita, no? Doon sa mga kapatid natin sa Bulacan, kadalasan kasi ang mga kapatid may iba't ibang political na opinion. Tama ba? Kahit ako naggalit din ako sa gobyerno kapag nakita ko na nasaan yung flood control. Hanggang ngayon wala pa eh. Marami namang napiperwisyo. Di ba, no? So napapansin ko na, bakit ganito? Hindi na ako bago dyan kasi nakikita ko naman na ang tao kasi corrupted eh. Sinners. Kaya mahirap dito, no? Na ikaw, halimbawa kahit ikaw leader ka na matino, eh yung mga galamay mo, matino ba? O yan, may ibang ganito. Matino naman yung mga galamay, yung leader hindi. Ano, di ba? So, wala din. Di ba, no? So, mga kapatid, anong chance natin para mabago tayo? Biyaya ng Diyos. Amen po ba? Only by God's grace, mababago ang tao. Tayo at ang lipunang ating ginagalawan. Mga kapatid, purihin ng Diyos. Sino na pong gutom? Kasi magnanay na po. Okay? Salamat sa Diyos.
At gutom ka na nila? Di ba? Tuloy tayo? Okay na po. Hanggang dito tayo. At nawa mga kapatid, no, makasama namin kayo palagi no, sa ating pong Monday service. Pray tayo mga kapatid, pray tayo. Dakilang Ama, sinabi niyo po sa inyong salita, ibigay namin ang aming mga sarili sa inyo. Hindi namin pwedeng ibigay kung hindi kami nababago ng Holy Spirit. Sinabi niyo sa amin, ibigay namin ang aming mga sarili na isang handog na buhay. Kung binago niyo na kami, Panginoon, nawa ipagkatiwala namin ang aming sarili sa inyo na inyo nang binago at binuhay. Sinabi niyo rin sa amin, dakilang Ama, sa pamamagitan ni Pablo, huwag kaming umayon sa mundo, mag-iba kami. Ama, hindi kami self-righteous dahil hindi kami naligtas dahil sa aming sarili. Bagkos, nailigtas kami dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Namatay siya, inilagay ang kanyang dugo sa amin para kami ay mabago. Para kami po ay maging mga tigasunod niyo. Ama, pagpalain niyo po ang mga kaluluwa, ang mga kapatid na nandito ngayon. Na hinatid niyo po, hindi aksidente na nandito sila. Hinatid niyo sila dito para makapakinig ng inyong salita. Nawa Ama, baguhin niyo ang mga kapatid, kaming lahat, unti-unti. At salamat po, binago niyo na kami. I-claim namin ito dahil tinatanggap namin ang Panginoong Jesus sa aming mga buhay na bilang Panginoon at tagapagligtas. At kami ay nakaranas ng repentance, pagsisisi sa aming mga kasalanan. Maturuan niyo ang aming isip na huwag mag-rely sa kanyang sarili. Kundi hayaan namin na ang isipan namin ay isurrender namin sa inyo. Hayaan namin ang pinakamataas na pag-iisip ng Holy Spirit, ang kumilos sa aming isip upang kami ay matransform, upang kami ay mabago. Maraming digmaan sa isipan ng tao, sa lipunan ng tao, Ama. At ang tanging makagagapi lamang sa kamalian ng tao ay ang pagkilos niyo. Ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ni Jesus Christ. Father, i-bless niyo ang gabing ito. I-bless niyo ang bawat kaluluwang nandito ngayon na hindi kami lalabas ng house church na ito, na hindi niyo kami pinagpapala, na hindi niyo kami binabago. Bless us, Father God. I-bless niyo ang mga kapatid sa De La Costa. Samahan niyo kami. Ibigay niyo po ang kapayapaan ng aming mga puso na kailangan sa panahon namin ngayon. Ito ang aming panalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Sa pagkakaloob po natin sa Panginoon ay awitin po natin ang Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Mga kapatid, habang tayo po ay nagkakaloob ng ating mga offering sa Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Tayo tumayo, mga kapatid, sa ating panalangin. Tumayo po tayo. Dakilang Ama, amin pong ibinabalik sa inyo ang lahat ng biyaya na tinanggap namin, na ipinamanis nyo sa amin, na nawa Ama ay maging marunong kami na tigapangasiwa ng mga biyaya at ibalik namin sa inyo ang mga biyaya po na sinabi nyo sa amin na dapat namin ibalik dahil lahat ng bagay, Ama, ay galing sa inyo. Blessing nyo sa amin. Ang pera, trabaho, ang buhay namin. Walang bagay na nasa amin. Pinahiram nyo lang po. Kaya nawa, matutuhan namin, Ama, to share the blessing. At para magamit po ito sa gawain nyo.
sa pagpapatakbo ng inyong gospel ministry dito po sa Caloocan. I-bless nyo ang mga kamay na ginagamit nyo para suportahan ang inyong gawain sa lugar na ito. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Tinatalaga namin, Ama, ang gabing ito at ang mga kapatid, palaguin nyo sila sa biyaya at sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Nawa, Ama, ang mga kapatid na nandito, buksan nyo ang kanilang mga puso upang maunawaan nilang inyong mga salita na ipinangangaral at lumago sila sa kaalaman mula sa inyong espiritong makalangit. Salamat po sa aming mga kapatid na nagbigay ng panahon upang tumanggap ng biyayang makalangit at lagi kaming mabago sa bawat araw habang kami po'y sumusunod sa Holy Spirit. I-bless nyo po ang tahanang ito ng mga kapatid namin at maging daluyan nawa ito ng biyaya ang tahanang ito. At ang bawat kapatid na nandito ngayon, Ama, ano man po yung kanilang mga pinagdadaan ng mga personal na problema, kayo ang nakakabatid dahil alam nyo ang puso ng tao. Ama, magbigay kayo ng revelasyon sa kanila. Ibigay nyo po ang karunungan na dapat nilang gawin. Salamat po at naniniwala kami, Ama, na palalakasin nyo ang inyong mga anak sa panahong ito dahil nalalapit na po ang pagdating ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, pagpalain nyo kami sa Diyos na nagmamahal sa atin ng buong puso. Mahalin din natin ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. At sampalatayanan natin ang kanyang anak na namatay para sa atin. At talikuran natin ang mga kasalanang nasa atin at sumunod tayo sa kalooban niya. Sa Diyos na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, sumaatin ang kanyang biyaya ngayon hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, Amen at Amen. 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 God bless mga kapatid. Batiin natin yung katabi natin. God bless po. Good Tita. evening. Good evening sa ating lahat. God bless po, God bless po. God bless. God bless Olive. Tito. God bless po, God. God bless po sa inyo. God bless. God bless. God bless din po sa lahat na naka-online ngayon. God bless po sa inyo mga kapatid. Bali yung cross yung cross. God bless po.